Nakipaghiwalay si Takuma sa kanyang girlfriend na si Akane sa isang restaurant, humihingi ng paumanhin na may mahal siyang iba na nakilala niya sa isang online game. Ang balita ay hindi naging isang kompletong sorpresa sa kanya. Dahil naramdaman niya na ang kanyang pagiging cold sa kanya nitong nakaraan. Si Momo, ang kaibigan ni Akane, ay nagulat nang malaman ang tungkol sa kanilang paghihiwalay. Si Takuma ay itinuturing na adik sa computer games na unang nagpakilala kay Akane sa mga online na laro at kalaunan ay nakipaghiwalay sa kanya para sa isa sa mga online game girls. Ipinakita ni Akane kay Momo ang isang text message mula kay Takuma tungkol sa pagbawi ng mamahaling kagamitan na ibinigay nito sa kanya sa buong relasyon nila. Itinuturing ni Momo na kalokohan ito at sinabihan niya ang kanyang kaibigan na ipagpatuloy ang kanyang buhay sa halip na magdalamhati sa isang taong walang kabuluhan tulad ni Takuma. Nang walang ibang magawa, pumunta si Akane sa Forest of Savior, ang online game na nilalaro nila ni Takuma na magkasama, para lang malaman na tinanggal na niya siya agad sa kanyang friend list. Habang si Akane ay abala sa paglalabas ng kanyang galit sa mga hayop na kanyang nakatagpo, isang kakaibang lalaki ang lumitaw. Siya si Yamada, isang miyembro ng guild. Siya ay nagtatanong kung siya ay nangangaso para sa Prophet Stone, isang bihirang kayamanan na may 0.01 na posibilidad na matuklasan. Si Akane ay naghahanap ng makakausap, at sinubukan niyang makipag-usap kay Yamada. Gayunpaman, nakita niya ang pag-aatubili ni Yamada na sumagot. Siya ay patuloy na nakikipag-usap sa kanya. Sinabi niya na kinakalaban niya ang mga halimaw upang ipahayag ang kanyang mga pagkabigo matapos makipaghiwalay ang kanyang kasintahan sa kanya noong nakaraang araw. Si Yamada ay walang interes sa kanyang mga alalahanin at nagtanong kung maaari siyang magkampo sa kanyang lokasyon upang hanapin ang Prophet Stone. Tahimik niyang itinatanggi ang anumang tulong at sinisigawan pa niya ito dahil sa pagiging walang pakiramdam sa isang babae na nalulumbay bilang resulta ng kanyang heartbreak. Sinabi ni Yamada sa kanya na wala siyang pakialam sa mga paghihirap niya. Ang balita ng isang live na kaganapan sa paggunita sa unang anibersaryo ng Forest of Savior sa kanyang lugar ay nakakuha ng interes kay Akane. Sa paggunita sa nakaraan nila ni Takuma, iniisip niya kung dadalo rin si Takuma at ng kanyang bagong kasintahan sa pagdiriwang sa susunod na araw. Sa kanyang pagpunta sa paaralan, binati ni Momo si Akane. Si Akane ay nagpahayag ng pagnanais na mamili at hiniling kay Momo na samahan siya. Natuklasan ni Momo na ang pangyayari ay nauugnay sa larong kinahuhumalingan ni Akane at Takuma. Alam niyang humihingi ng tulong si Akane para pagsisihan ni Takuma ang pakikipaghiwalay sa kanya. Isa-isang naglalakad si Akane sa mga tindahan, bumili ng bagay na sa tingin niya ay kailangan para sa okasyon. Nagkakaroon ng kompletong makeover si Akane pagkatapos mag-shopping. Nakakagulat, ang kaganapan ay mas malaki kaysa sa kanyang inaasahan. Iniisip niya kung makikita ba niya sa Takuma sa okasyon. Sa araw ng kaganapan, nakita niya si Takuma at ang kanyang kasintahan sa gitna ng mga tao. Hindi napigilan ni Akane ang sarili sa paghabol kay Takuma, ngunit nawala siya sa mga ito sa dami ng tao at matapos mabangga ng isang tao at bumagsak. Humingi ng paumanhin si Akane sa lalaki dahil sa pagbangga nito sa kanya, ngunit tila wala siyang pakialam. Ipinaalam ng lalaki sa kanya na wala siyang pakialam sa kanyang mga paghihirap bago umalis. Naiintriga si Akane sa huling pangungusap. Mabilis niyang nakilala ang pamilyar na boses bilang si Yamada, na nakilala niya sa laro noong nakaraang araw. Nakipag-ugnayan siya sa kanya upang kumpirmahin ang kanyang pagkakakilanlan. Sa halip na sumagot, ang lalaki ay nagtatanong tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Nagulat si Takuma nang makita si Akane na nakatayo sa tabi ni Yamada, isang kilalang pro-gamer. Sinasamantala ang pagkakataon, idineklara ni Akane na si Yamada ang kanyang bagong kasintahan. Nang subukan ni Yamada na i-deny ang kanyang sinabi, in-offer sa kanya ni Akane ang Prophet Stone, at pumayag siyang tulungan siya sa pagpapanggap. Lumuhad si Takuma sa harap ni Akane dahil sa kahihiyan, ngunit mukhang hindi pinapansin ni Akane dahil nagpapa-comfort si Takuma sa balikat ng kanyang bagong nobya sa halip na sa kanya. Sina Akane at Yamada ay pumunta sa isang bar kung saan inilarawan niya ang kanyang trabaho bilang isang gamer. Sinabihan siya ni Akane na maging mas magalang sa mga babae, ngunit tila hindi siya interesado sa kanila. Nakapagtataka, bumili siya ng first aid kit at inaayos ang mga sugat nito. Si Akane, naantig sa kanyang pag-aalala at atensyon, na lubhang kailangan niya, dahil dun siya ay nag-order ng mga inumin para kay Yamada.
Binuksan ni Akane ang kanyang mga mata kinabukasan, nagulat na makita ang kanyang sarili sa tabi ni Yamada. Ang mga nakaraang kaganapan, ang mga inumin, ang kanyang maisla na kondisyon sa pag-iisip, at ang kanyang napalitan na pananamit ay tila lahat ay tumutukoy sa isang gabi ng kasiyahan. Binigyang diin naman ni Yamada na sinamahan niya ito pauwi para tulungan siya kaysa iwan siya pagkatapos niyang malasing dahil sa labis na pag-inom. Dinala siya ni Yamada sa kanyang bahay, nilinis ang kanyang damit, at binayaran pa ang kanyang mga gastusin sa bar. Inihatid sa kanya ni Yamada ang mga tela, ngunit si Akane ay nagmamadaling lumabas ng apartment, nahihiya. Umuwi siya at humiga sa kanyang kama, pinag-iisipan ang mga pangyayari sa pakikipagkita niya kay Yamada. Bigla niyang nalaman na wala na ang kwintas niya. Sinusuri niya ang banyo, ang buong silid, ngunit hindi niya mahanap ang mahalagang alahas. Ibinigay sa kanya ni Takuma ang kwintas bilang kanyang unang regalo. Inilabas niya ang kanyang laptop at pumasok sa laro para tanungin si Yamada tungkol sa alahas. Iniisip ni Akane na nahulog ang kwintas sa kanyang leeg nang nagpapalit siya ng damit sa bahay ni Yamada. Mukhang hindi available si Yamada. Nakilala ni Akane si Ruri, isang mahabagin na kaibigan at ang pinuno ng guild. Nagtanong si Ruri tungkol kay Akane, at ikinwento ni Akane ang mga pangyayari noong mga nakaraang araw, mula sa paghihiwalay hanggang sa nawalang kwintas sa bahay ng isang lalaki. Kapag nag-online si Yamada, naputol ang kanilang pag-uusap. Hindi muna pinansin ni Yamada si Akane, ngunit kalaunan ay tumugon na ang kwintas ay wala rin sa kanyang lugar. Mababa ang tingin ni Yamada kay Akane at pinagsabihan siya dahil sa pag-imbak ng mababang kalidad na mga item sa guild storage. Si Yamada naman ay hindi sinasadyang natisod sa isang alahas sa kanyang bahay. Kinuha niya ang kwintas at balak niyang ibigay kay Akane sa susunod nilang pagkikita. Nang maglaon ng gabing iyon, binangungot si Akane at nagmamadaling umalis sa kama, kung saan muling lumitaw si Takuma, humingi ng paumanhin sa pakikipaghiwalay sa kanya, at nag-alok sa kanya ng regalo. Isang regalo na nagbubukas upang ipakita ang kanyang bagong kasintahan sa loob. Nakipagkita si Akane kay Momo sa isang restaurant mamaya. Naiintriga si Momo sa enkwentro nila ni Yamada. Idiniin naman ni Akane na walang kakaibang nangyari sa pagitan nila. Tinulungan lang siya ni Yamada. Kinastigo ni Momo si Akane dahil sa patuloy na pagpaplano ng lahat ng bagay sa kanyang sarili. Sinabi ni Momo kay Akane na siya ay nagsusumikap ng labis upang pasayahin ang ibang mga tao. Nang papaalis na si Akane pauwi para sumakay ng tren, narinig niya ang dalawang babaeng high school na nagpahayag ng kanilang nararamdaman para sa isang lalaki. Ang sitwasyon ay nagpapaalala sa kanya nang ipahayag niya ang kanyang damdamin para sa kanyang senior, si Sato. Nagulat si Akane nang malaman na ang lalaki ay si Yamada, at aksidenteng natawag niya ito, na lumingon ang kanyang ulo upang makilala siya. Ibinalik ni Yamada ang kanyang alahas at lumakad siya palayo, ngunit sinundan siya ni Yamada sa labas at inabutan siya ng payong para masilungan ang sarili mula sa ulan. Nagising si Akane kinaumagahan sa patuloy na pagtunog ng kanyang doorbell. Binuksan niya ang pinto at nakakatanggap ng maraming parcel mula sa kanyang ina na si Mrs. Kennershia. Tila, nilinis ng kanyang ina ang kanyang tahanan upang gumawa ng mas maraming espasyo at isentralisa ang lahat ng kanyang pag-aari noong bata pa. Kinastigo ni Momo si Akane sa pag-iingat ng mga bagay-bagay sa kanya sa hindi malamang dahilan. Binigyang diin ni Momo na sa wakas ay dapat niyang matutunang bitawan ang mga bagay-bagay. Si Akane ay sumunod sa kanyang payo at itinapon ang lahat maliban sa isang teddy bear na ibinigay sa kanya ng kanyang lola. Parehong dumating ang magkakaibigan sa apartment ni Yamada pagkatapos uminom sa cafeteria, ngunit hindi siya mukhang masaya. Iniirita ni Momo si Yamada kapag ito ay lasing. Kung hindi sila aalis kaagad, nagbanta si Yamada na makipag-ugnayan sa pulisya. Pinasasalamatan ni Akane si Yamada sa pagiging nandyan para sa kanya kapag kailangan niya ito at nagsimulang umalis sa kanyang apartment. Nakapagtataka, binati ni Yamada si Akane at hinikayat siyang bumalik sa laro kasama nila. Ipinahayag ni Akane ang kanyang pasasalamat sa kanya para sa kanyang tulong sa laro. Inayos ni Momo na pumunta si Akane sa isang group date. Mukhang sabik na sabik siya tungkol sa date, habang si Akane ay mukhang hindi gaanong interesado. Paulit-ulit na nilapitan ng lalaki si Akane para makipag-usap ngunit hindi niya pinapansin ang mga komento nito at abala siya sa kanyang telepono. Sa buong gabi, mayroon silang maikling pag-uusap tungkol sa online gaming. Ang pagtanggi ni Akane na mag-react sa lalaki, sa partikular, ay sumisira din sa date ni Momo.
Galit na galit si Momo sa resulta ng group date nang sila ay bumalik, at pinagsabihan niya si Akane sa kanyang kahindak-hindak na pag-uugali. Si Akane naman ay nanatiling abala kay Ruri, at siya ang pinagmulan ng kanyang diversion sa buong date. Ibinahagi ni Momo ang kanyang pag-aalinlangan tungkol sa mga avatar ng online gamang habang ipinapaliwanag ni Akane ang nais ni Ruri para sa pagtitipon. Kahit na matagal nang hiwalay sina Takuma at Akane, naiimpluwensyahan pa rin siya ng kanyang nakaraan. Nag-aalala si Akane kung magkakaroon pa ba siya ng love life na katulad kay Takuma at sa bago niyang girlfriend. Ang lalaki mula sa grupo date ay tumakbo kay Akane habang naglalakad siya palabas ng paaralan sa susunod na araw. Sinubukan ng lalaki na magsimula ng isang pag-uusap habang sinusubukan ni Akane na maalala ang kanyang pangalan ngunit nabigo. Hinalok niya si Akane na sumama sa kanila sa Okinawa, ngunit malumanay itong tumanggi. Biglang sumulpat ang isang babaeng naka-cosplay attire tulad sa katauhan ni Ruri. Hindi sigurado si Akane kung siya si Ruri o isang random na babae. Hindi itinuloy ni Akane ang pagbigkas ng kanyang pangalan. Umuwi si Akane at nagsimulang maglaro. Mukhang sabik na siyang hanapin si Ruri at sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang araw, ngunit mukhang walang tao sa guild. Hindi niya mahanap ang mga miyembro ng guild. Pagkatapos, napansin niya si Ruri at Yamada ay nasa kabilang bahagi ng bintana. Si Yamada at Ruri ay tila ganap na binaliwala ang kanyang abiso sa pag-login. Naririnig na ngayon ni Akane ang kanilang usapan habang papalapit siya sa bintana. Nang talakayin ni Yamada at Ruri ang karanasan ng kanilang guild noong dalawa lang ang manlalaro, sa kanyang pagtataka, si Yamada ay mukhang ganap na kalmado kasama si Ruri, na lumapit sa kanya. Ang kanilang pagpapalagayang loob ay nagtutulak kay Ruri na isipin na sila ay mag-partner. Nagpaalam kaagad si Yamada kay Ruri pagkatapos makitang nag-online si Akane. Ang malamig na pakikitungo ni Yamada kay Akane, sa kabilang banda, ay nagpapatunay sa kanyang mga reserbasyon tungkol sa koneksyon ni Yamada at Ruri. Sinabi ni Akane na wala siyang emosyon para kay Yamada at ang pagiging malapit kay Ruri ay hindi dapat mag-abala sa kanya. Ngunit, sa kaibuturan ng kanyang puso, nalungkot si Akane nang malaman ang koneksyon ni Yamada. Iniisip ni Akane na ang babaeng nakatayo sa tabi ni Yamada sa istasyon ng metro ay si Ruri, at sila ay nasa isang relasyon. Nanlumo si Akane bilang resulta ng pagsisiwalat ng kanilang relasyon. Mukhang nawalan din siya ng interes sa laro. Inaanyayahan siya ni Ruri sa Forest of the Savior Cafe sa gabi. Siya ay unang nag-alinlangan na tanggapin ang alok dahil sa kanyang depresyon, ngunit ang pagpupursige ni Ruri ay humimok sa kanya na sumali sa kanila. Nang sumunod na araw, sumakay si Akane sa subway patungo sa gusali ng Murata. Sa kabila ng pagkonsulta sa mapa, siya ay nabalisa at natagpuan ang kanyang sarili sa isang malayong lugar. Nakilala niya si Eita, isang gwapong binata na mukhang bihasa sa laro. Inihatid siya ni Eita sa lugar at pinapanatili siyang naaaliw sa kanyang walang tigil na tsismis sa paglalaro. Pagdating ni Akane sa cafe, napansin niya ang isang babae na kumakaway sa kanila, ang babaeng nakita niya kasama si Yamada noong nakaraang araw. Si Akane ay tumakbo patungo kay Yamada, na nakatayo sa likuran. Masaya niyang ipinakilala ang sarili, na napagkakamalan niyang ang babae ay si Ruri. Gayunpaman, kakaibang tinitigan ng babae si Akane, na ikinagulat niya. Ang totoong buhay na avatar ni Ruri ay hindi katulad ng nasa laro. Si Eita at ang matandang lalaki ay nakaupo sa kanilang mga upuan sa kafe, hinahangaan ang kahangahangang palamuti at pinag-aaralan ang mapang akit na menu. Gayunpaman, agad na namumuo ang tensyon sa pagitan ni Akane at ng babaeng nakaupo sa tabi niya. Sinabi ng batang babae na hindi siya si Ruri at hinarap si Akane. Ang kanyang interogasyon ay nagkaroon ng mas masasamang tono habang hinahangad niyang malaman ang aktwal na pagkakakilanlan ni Akane at ang kanyang papel sa kanila. Iminungkahi ni Yamada na magsimula sila sa mga formal na pagpapakilala upang mapatahimik ang pagbuo ng senaryo. Sinamantala ni Eita ang pagkakataon at nasorpresa ang lahat sa isang nakakagulat na pagtuklas. Inamin niya na siya si Ruri sa laro, na agad na nagbabago sa opinyon ni Akane tungkol sa kanya, at ang kanyang imahe ay lumipat mula sa isang mabuting binata patungo sa isang akama, isang salitang ginagamit para sa mga lalaki na ginagaya ang mga babae sa laro. Si Akane ay hindi makapagsalita matapos marinig ang hindi inaasahang pagtuklas na ito. Siya ay nabigla, hindi maintindihan ang ideya na ang taong nasa likod ng avatar na kinikilala niya ay nakatayo sa harap niya.
Si Roda, kapatid ni Eita, ang babaeng humarap sa kanya. Pinandilatan ni Roda si Akane, nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit dahil naramdaman niya ang pagmamahal ni Akane kay Yamada. Malinaw na sinabi ni Akane na wala siyang pagmamahal kay Yamada. Nabigo si Akane na mapanatiling maayos ang sarili sa gitna ng kaguluhan, at nadulas ang baso sa kanyang mga kamay at nabasag. Pinigilan siya ni Yamada na hawakan ang mga matutulis na bubog at lumayo sa pinangyarihan para kumuha ng panlinis. Habang papalapit ang kanilang meetup, naiintindihan ni Akane na si Mr. Kamado ay isang mabait na tao, at humingi siya ng paumanhin para sa nakaraang kaguluhan. Sina Yamada at Eita ay kumain kasama ang kanilang mga kalaro. Reaksyon ni Roda matapos mapagtanto na sina Yamada at Akane ay matandang magkaibigan. Nakatitig si Roda kay Akane, at ramdam ni Akane ang galit niyang titig. Sa labas ng kape, pinayuhan siya ni Eita na unawain ang mga babae at maging mas sensitibo sa kanilang mga sentimiento. Si Yamada ay may kakilakilabot na alaala ng isang maliit na batang babae na umiiyak. Kasunod ng kanilang maikling pagkikita, sumakay si Akane sa metro kasama si Yamada. Nang makarating sila sa kanilang destinasyon, dinala siya ni Yamada sa isang lokal na tindahan at binilhan siya ng pudings. Nang malaman ni Akane na walang magluluto si Yamada para sa kanya at dapat umasa sa pagbili ng mga supply ng chef, nagmamadali siyang pumasok sa kanyang flat at nagdala ng curry at frozen na kanin. Mabait si Akane na suportahan ang kanyang mga kaibigan sa kabila ng kanyang limitadong mapagkukunan sa pananalapi. Si Akane ay nakatanggap ng tawag sa telepono mula kay Roda, na nag-imbita sa kanya sa isang aktibidad sa Sabado. Agad namang tinanggap ni Akane ang alok niya. Kontento na siyang i-reconcile ang mga hindi pagkakaunawaan nila ni Roda at ipagpatuloy ang kanyang pagkakaibigan. Pag-uwi ni Yamada, natatandaan niyang naglagay ng home tutor ang job para kay Roda sa kanyang kalendaryo. Nang makatanggap si Yamada ng isang pagtatanong mula kay Eita, sinagot niya na siya ay nagtatatag ng mga DPI para sa laro. Si Roda, sa kabilang banda, ay tinawagan si Akane para makipagkita, ngunit hindi siya lumilitaw sa kafe, at isang nagbabala na lalaki ang nagkamali sa pagkilala sa kanya bilang si Ruri. Sinubukan ni Akane na ipaliwanag na hindi siya si Ruri, ngunit ang lalaki ay hindi naniniwala sa kanya at patuloy na tinutukoy siya bilang Ruri. Nang walang ibang pagpipilian, pumunta siya sa banyo para kontakin si Roda, ngunit hindi siya sumasagot. Samantala, dumating si Yamada sa bahay ni Roda kung saan binati siya ng kanyang ina. Pumasok si Yamada sa kanyang silid at nagtanong tungkol kay Akane. Nang tumanggi si Roda sa mga tawag ni Akane, naputol ang usapan. Samantala, panandalian lang ang kaginhawaan ni Akane mula sa lalaki, habang sinusundan niya ito sa ladies' lavatory, hinahampas at tinutulak ang pinto sa pagtatangkang makuha ang mga kamay nito. Si Akane ay natatakot sa kamatayan at naniniwala na ang kanyang buhay ay magtatapos. Inayos ni Roda ang lahat para maalis si Akane. Kinamumuhian niya ang kanyang pag-iral sa kanyang grupo. Naghahanda si Yamada na umalis sa kanyang silid habang kinakaladkad siya ni Roda palayo sa kanyang iniisip kay Akane. Ito ay pagpasok ni Eita sa silid. Puno ng pagkain ang mga kamay niya. Humiling si Eita at agad na nag-login sa kanyang ID para malaman kung saan inilagay ni Roda ang bitag na ito para kay Akane. Paalis sila sakay ng sasakyan ni Mr. Kamode, at maging si Mr. Kamode ay nahihirapan sa sitwasyon. Ang galit ni Roda kay Akane ay mas pinalakas ng kanilang pag-aalaga at pagmamalasakit sa kanya. Ang kanyang kapatid na si Eita sa kabilang banda, ay pinarusahan si Roda dahil sa pag-abandone sa isang taong may pananampalataya sa kanya. Nagmamadali silang pumunta sa hotel kung saan nakita nila si Akane na nakaupo sa tapat ng isang lalaki na may mga bendahe sa binti. Gayunpaman, ipinahayag ng lalaki na ang kanyang mga bendahe ay resulta ng isang aksidente na naganap sa loob ng banyo. Ang lalaki ay pumasok sa banyo ng ginang, inalok ang kanyang mga table tasks para sa kanyang mahinang kalusugan. Naibagsak niya ang kanyang binti sa ang isang kabeta, na nainis sa presensya nito. Hinabol ng mga kaibigan ni Akane ang lalaki mula sa eksena at nag-aalala tungkol sa kanyang kaligtasan. Hiniling ni Akane na manatili siya sa tabi niya at inutusan ng iba na kumuha ng gamot sa malapit na tindahan. Sa kabila ng kanyang paghihirap, kinikilala ni Akane ang kalungkutan ni Roda nang sumigaw siya kanina at nagmamadaling tumulong sa kanya ng may tunay na pakikiramay. Humihingi ng paumanhin si Akane para sa anumang abala at magalang na humihiling na sumali sa koponan ni Roda.
Maluhaluhang humingi ng paumanhin si Roda sa kanyang mga naunang aksyon. Ang pakikiramay at pangunawa ni Akane ay nagpainit sa kanyang puso. Natuklasan ni Yamada na ang kahilingan para sa gamot ay isang pagkukunwari para kausapin ni Akane si Roda at ipagkasundo ang kanilang mga problema nang ihatid sila ng mga bata ng gamot. Ang pagkabata ni Roda ay hindi katulad ng iba. Isang batang babae na nagmamahal at nagmamalasakit sa mga kakilala niya at may galit sa iba na sumusubok na lumapit sa mga taong pinapahalagahan niya. Wala siyang maraming kaibigan sa totoong buhay, kahit sa kanyang paaralan. Marahil ito ay resulta ng malupit na paggawi sa kanya ng matatandang mag-aaral sa simula, na humantong sa kanyang lubos na paghihiwalay sa kanyang paaralan. Kontento na si Roda sa daan-daang mga kakilala niya sa online at walang pakialam kung ano ang tingin sa kanya ng kanyang mga kaklase. Marami na siyang naging crush na lalaki mula pa noong bata pa siya, ngunit ang kanyang pangunahing koleksyon ng damit ay isang makabuluhang pagpigil sa mga lalaki. Madalas siyang nakikita bilang isang dayuhan sa klase na mukhang walang pakialam sa mga aktibidad ng klase. Sa kabila ng kanyang introversion, si Roda ay nakabuo ng isang matibay at pangmatagalang pagkakaibigan kay Akane, isang batang babae na mas matanda at pinahahalagahan ang mga bagay na salungat sa mga hilig ni Roda. Si Akane ay nasisiyahan sa pagsasayaw, nabighani sa mga kilalang tao, at nakikibahagi sa mga aktibidad na karaniwang iniiwasan ni Roda. Sa kabila ng katotohanan na si Akane ay hindi isang miyembro ng pamilya o isang kaibigan noong bata pa, at sa kabila ng maliwanag na pagkakaiba sa kanilang mga pagpipilian, si Roda ay pinasigla ng kanyang presensya. Ibinahagi ni Momo ang kanyang pangangailangan na makahanap ng pag-ibig. Alinsunod sa kanyang schedule, nais niyang magpakasal sa lalong madaling panahon. Inimbitahan ni Momo si Akane na samahan siya sa group date, ngunit ang buong focus ni Akane ay sa laro kung saan siya tinutulungan ni Roda. Iniharap ni Momo si Yamada at iniisip kung gaano kapalad si Akane na nakilala siya. Binigyang diin ni Akane na hindi sila nagbabahagi ng anumang mga damdamin, sa kabila ng katotohanan na sila ay naging mas malapit kamakailan. Nagtatampo lang siya sa laro. Siya ang uri ng tao na mabilis na magre-react sa isang tanong sa paglalaro, ngunit tatagal ng ilang oras upang tumugon sa isang tanong tungkol sa kanyang personal na buhay. Tinutulungan siya ni Yamada sa pagtaas ng level ng kanyang paglalaro. Tumakbo si Akane patungo sa avatar ni Yamada pagkatapos makatanggap ng notification ng system at sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang kamakailang tagumpay. Hiniling ni Akane kay Momo na makipaglaro sa kanila. Pakiramdam niya, kung mananatiling nakatutok si Momo sa laro, maaalis niya ang sarili sa kanyang mga iniisip. Ngunit nasunog ang kanyang laptop bago pa man ito mahawakan ni Momo. Ipinaalam ni Roda sa kanyang kapatid ang tungkol sa laptop ni Akane, at pumayag si Yamada na tulungan si Akane sa kanyang laptop. Pumunta si Yamada sa tirahan ni Akane ng sumunod na araw bilang isang repairman. Pumunta si Akane sa kusina para kumuha ng makakain. Habang nagsisikap si Yamada na ayusin ang laptop ni Akane, nagpa siya sina Roda at Aten na gumawa ng love comedy sa sitwasyon. Dumating si Roda na naghahanap ng tamang oras para maisakatuparan ang kanyang plano, ngunit sa huli ay itinapon niya si Akane kay Yamada. Sinaktan ni Akane ang mga mata ni Yamada gamit ang kanyang buhok na nagmamadaling bumangon, at hinawakan niya ang mukha nito upang tingnan ang mga mata nito, na ikinagagambala ni Yamada, at umalis siya sa flat, na nagsasabi na babalik siya dala ang mga tool para ayusin ang computer. Pumasok si Yamada sa isang kalapit na convenience shop at binilhan ang sarili ng isang bote ng brown tea rice na naalala ang isang kakilala noong bata pa siya. Naiintriga ang tindera sa paulit-ulit niyang pagbili ng tea rice at nagtanong kung natikman niya ito. Nang papalabas na siya ng shop ay tinawag siya ng dalaga. Nakilala ng batang babae ang Tosi Academy outfit at sinasabing nagtapos siya sa parehong institusyon. Humingi siya ng pagpapakilala kay Yamada, ngunit nagdahilan siya dahil nagmamadali siya. Pagbalik sa flat, napansin niyang natulog sina Roda at Akane pagkatapos ng tanghalian. Maingat na inilatag ni Yamada ang kagamitan sa tabi ni Akane at sinimulan ang pag-aayos, ngunit naakit siya sa hair clip na humahawak sa kanyang buhok. Naiintriga siya sa ganda ng hair clip nito at hindi niya mapigilan ang sarili na pakawalan ito sa pagkakakulong nito. Ang kanyang buhok ay bumubuhos habang ginagawa niya ito, at ang hangin ay tila na puno ng pagsamba sa kagandahan nito.
Natulala si Yamada sa kanyang mga tingin hanggang sa nagulat siya sa pagtunog ng isang kampana. Nagulat si Takuma nang makita niya si Yamada sa apartment ni Akane at ipinakita ang kanyang sarili bilang isang madamdaming tagahanga. Hindi siya nagtatanong kung bakit siya nasa apartment ni Akane at ipinapalagay na siya ang bagong manliligaw ni Akane. Sinusubaybayan niya si Yamada sa social media, umaasa sa isang post kasama si Akane bilang isang pares. Dumating si Takuma upang kunin ang mga tiffin box ni Akane, na naiwan sa kanyang tirahan. Walang kabuluhan na itago ang mga gamit niya sa apartment niya dahil natapos na ang kanilang relasyon. Ipinahayag ni Takuma ang kanyang nais na bisitahin si Akane upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Nag-aalala siya tungkol sa kanyang kalusugan pagkatapos ng paghihiwalay. Pinipigilan siya ni Yamada na pumasok sa bahay at sinabi sa kanya na magaling na si Akane. Si Akane ay nakikinig sa likod ng nakasarang pinto, nagkukunwaring walang pakialam. Pinupuri niya si Yamada sa pag-aalaga kay Takuma. Ibinigay sa kanya ni Yamada ang hairpin habang papasok sila sa bahay, na sinasabing tinanggal niya ito sa buhok niya habang siya ay natutulog. Kalaunan ay nagpakita si Akane para sa isang pakikipanayam para sa isang part-time na trabaho sa isang kalapit na convenience shop. Ipinaalam ni Akane kay Momo ang tungkol sa pagbawi ng laptop. Si Eita ang tumulong sa kanya sa pagpapalit ng mga mamahaling bagay na iyon ng libre. Hindi siya komportable sa hindi pagbabayad kay Eita kaya hinimok siya ni Momo na lapitan siya para sa mga singil mamaya. Matapos makuha ang kanyang laptop, nag-check-in si Akane at nakita si Eita sa lobby kung saan nagtanong siya tungkol sa halaga ng pag-aayos. Itinanggi ni Eita na may sinabi siya mula nang sabihin niya kay Yamada na ilihim niya ito. Gayunpaman, maaari niyang tulungan si Eita at bayaran ang pabor sa pamamagitan ng pagsalakay sa isang piitan. Sa kanilang pag-uusap, ipinakilala siya ni Eita sa isang miyembro ng Microness, ang submaster ng guild, si Mr. Taziko. Ito ang unang pagkikita ni Akane sa katauhan ni Mr. Taziko. Isang lalaki ang lumapit kay Yamada sa paaralan tungkol sa pagsali sa festival pageant, ngunit tinanggihan niya dahil naimbitahan na siyang kumatawan sa isa pang partido kasama sina Roda, Akane, at Takizo sa festival. Walang tigil ang pagtunog ng telepono ni Yamada sa buong araw. Nang makabalik siya sa klase, napansin niyang si Yukari, isa sa kanyang mga estudyante, ay naglagay ng tuwalya sa ilalim ng kanyang telepono upang pigilan ang mga tunog. Kinikilala ni Yukari ang panonood ng kanyang laban at mga komento sa kanyang pagganap, sinabi na hindi niya nagawang mabuti nang ibinalik niya ang tuwalya. Pinaghihinalaan niya na ito ay dahil siya ay nagpapabeye sa Mo Gaming. Sinubukan ni Yamada na ipaliwanag na may problema sa server, ngunit tinanggihan ito ni Yukari bilang dahilan. Ngayon ay isang napakagandang okasyon. Dumating sina Akane at Roda sa Yamato School para sa 53rd Festival. Sa kabila ng pag-aaral sa kanyang research paper at pagtatrabaho sa night shift sa convenience shop, isinakripisyo ni Akane ang kanyang pagtulog para pumasok sa Yamato School. Gayunpaman, tila nakatulog si Roda sa pagdiriwang ng paaralan. Nangangatuwiran si Mr. Toziko na nag-aalala siya tungkol sa pag-a-apply sa paaralan sa susunod na taon. Nawala sa pag-aalala si Roda at pumunta sa banyo habang hinihintay siya ni Akane habang gumagala sa mga cosplay cafe at mga estudyanteng nagpapakita ng kanilang mga kakayahan. Curious si Akane sa mga plano ni Yamada para sa festival. Hindi pa niya ito nakikita sa paligid ng paaralan. Nagriring ang telepono na may mensahe mula kay Eita na humihiling sa mga babae na makipagkita sa kanya sa loob ng 15 minuto. Bigla niyang napansin na tinutulungan ni Yamada ang mga batang babae na natitasid sa pamamagitan ng pag-iimpake ng bulak sa kanilang mga kamay. Ikinaway ni Akane ang kanyang kamay at sinigaw ang kanyang pangalan, ngunit hindi pinansin ang kanyang pagsisikap sa abalang lugar na ito habang si Yamada ay bumalik sa klase. Pinaalalahanan ni Yamada si Yukari na babalik siya ng kaunti pagkatapos ayusin ang mga kahon sa klase. Si Akane ay nagsimulang lumabas ng banyo sa labas ng silid-aralan. Matagal na siyang naghihintay nang maramdaman niyang may kamay na papalapit sa kanya mula sa likuran. Nang lumingon si Akane, napansin niyang nakatayo sa likuran niya si Yamada. Samantala, si Yukari naman ay nakatingin sa likuran nila habang sila ay nag-uusap. Dinala si Roda sa doktor para sa mabilis na pagsusuri. Sinasabi ng doktor na siya ay dumaranas lamang ng anxiety disorder. Hiniling ni Akane na maghatid si Yamada ng mga pagkain sa isang cosplay shirt para kay Roda upang pasayahin siya.
Sila ang pinagtutuunan ng pansin sa paaralan habang papunta sila sa stall. Ang nagtatakang atensyon ng mga estudyante ay sumusunod sa kanila kahit saan sila magpunta. Parehong nagulat ang mga mag-aaral at tutor nang makita si Yamada na may kasamang babae. Nilapitan ng mga babae si Akane, nagtatanong kung nagde-date sila ni Yamada, at halos hindi sila makaiwas sa hinahanap nilang titig. Dumating sina Eita at Taziko sa basketball court para sumama sa kanila. Sinabi ni Eita na dapat na silang magsimulang mag-date dahil iniisip ng iba na magkasama na sila, at sumali si Yamada, na pinahiya si Akane. Siya ay mabilis na tumakas at tumakbo sa Yukari, na nagsasabi sa kanya na pumunta ng mas maingat. Sinundan ni Yamada si Akane para ipaliwanag ang sarili. Siya ay lubos na hindi pinapansin si Yukari, na nasa kanyang landas, at nagmamadaling pumunta kay Akane, na pinipigilan itong umakyat sa nakamamatay na hagdan. Binigyang diin ni Akane na hindi siya galit, bagkus ay napahiya, na naging dahilan upang siya ay lumayo. Naputol ang kanilang pag-uusap dahil dinagsa ang gallery ng mga babae mula sa paaralan na pumunta para makita ang babaeng sinasabing nakikita ni Yamada. Si Akane, na nabigla sa matalim na tingin ni Yamada, ay dinala siya sa isang malayong lokasyon para sa isang tahimik na pag-uusap. Nang muling humingi ng tawad si Yamada, ipinaliwanag ni Akane na hindi siya galit, bagkus ay napahiya siya sa biro ni Eita kaya naman umalis siya sa site. Gayunpaman, nang humarap siya kay Yamada, napansin niya ang isang kislap sa mga mata nito na wala roon noon. Agad na nauunawaan ni Akane ang bigat ng isyu at binago niya ang paksa pagkatapos magtanong ng may interes sa mga kahihinatnan kung sineseryoso niya ang problema. Habang nagsisimula siyang maglakad palayo, tumigil ang kanyang mga yabag, at natigilan siya sa tugon ni Yamada. Nagkomento si Yamada na ang pakikipag-date sa kanya ay isang karangalan, na ginagawang isa si Akane sa pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Bago sila lumabas para kumuha ng pagkain para kay Roda, nagmuni-muni si Akane tungkol sa kanyang mga sinabi. Nakiusap ang mga kaibigan ni Yamada sa kanya kanina na sumali sa isang pageant sa darating na festival. Maaring tinanggap ni Yamada ng buong puso sa ilalim ng impluwensya ng kanyang kaibigan, ngunit hindi siya mukhang nakumbinsi. Iniwan ni Yamada ang kanyang mga kaibigan sa araw ng kapistahan, iniwan silang mag-isa sa gitna ng galit na mga mandurumog. Nagpa siya si Yamada na bumisita sa convenience shop kung saan nagtatrabaho si Akane makalipas ang ilang araw. Habang papasok siya, masayang tinanggap siya ni Akane at hiniling siyang sumali sa kasalukuyang kampanya ng tindahan sa pamamagitan ng pagguhit ng premyo. Habang sila ay nagsasaya, si Shihara, ang nakatatanda ni Akane, ay nagtanong tungkol kay Yamada, mapanuksong nagtatanong kung gusto siya ni Akane, na nagudyok sa kanyang mga pisngi na namula sa kahihiyan. Pagkatapos ay inanyayahan ni Akane si Yamada na manatili ng kaunti dahil malapit nang matapos ang kanyang shift na nagmumungkahi na sabay silang umuwi. Habang papalabas siya ng shop, napagtanto ni Akane na kahit na nakilala niya si Yamada sa pamamagitan ng isang laro, dapat niyang ituring ang kanyang sarili na mapalad na magkaroon ng kaibigan na tulad ni Yamada. Inihahatid ni Akane kay Yamada ang hapunan na ginawa niya para sa kanya bilang pasasalamat sa pagligtas sa kanyang laptop habang naglalakad sila ng magkasama. Habang binibigyan ni Momo si Akane ng serbisyo sa kuko, ipinahayag niya ang kanyang mga takot tungkol kay Yamada. Ipinahayag niya ang kanyang pag-aalala sa kanyang pag-aalaga at pagkabukas palad, dahil hindi pa siya nakarinig ng isang tao na magsalita ng napakataas tungkol sa kanya, lalo na ang mga bagay na sinabi nito tungkol sa kanya sa pagdiriwang. Nababahala si Akane na ito ay isang bitag o hindi niya ito lubos na mapagkakatiwalaan. Napansin ni Momo ang pagpayag ng kanyang kaibigan na makipag-chat tungkol kay Yamada, na parang gusto niyang mas maunawaan siya at mapawi ang kanyang takot. Sa gitna ng kanilang chit-chat, si Akane ay nakatanggap ng tawag mula kay Roda, na humiling ng isang agarang pagpupulong. Nakita ni Akane si Roda sa parke kung saan ipinahayag niya ang kanyang mga alalahanin tungkol sa isang bagong babaeng miyembro ng guild. Inihayag ni Roda na itinatag lamang nila ang guild na ito para sa kanilang pamilya, ngunit pinalaki ito ni Eita at ngayon ni Yamada nang walang pahintulot niya. Natatakot si Roda na ang bagong miyembro ng guild ay makipagkaibigan kay Akane, at mawala sa kanya ang kanyang nag-iisang babaeng body. Inaalo siya ni Akane, nangako kay Roda na magiging maayos ang lahat at maaari silang maging magkaibigan tulad ni Roda at Akane. Sa kabila ng pagsisikap ni Akane na pawiin ang kanyang takot, nag-aalala si Roda na mawala ang pagkakaibigan ni Akane bilang resulta ng bagong miyembro.
Samantala, narinig ni Yukari ang ilang pag-uusap tungkol sa hindi pinangalanang mag-asawa sa paaralan at nagpas siyang humingi ng love counsel kina Taki at Yamada. Pakiramdam ni Taki ay hindi sila kwalipikadong magbigay ng payo dahil hindi pa sila nagkaroon ng kapareha. Si Yukari, sa kabilang banda, ay nagpapasalamat kay Yamada sa pagpapakilala sa kanyang guildmaster sa laro, at binanggit na bihira niyang pag-usapan ang paglalaro kasama ang kanyang mga babaeng kaibigan na binibigyang diin ang pakikipag-date kaysa paglalaro. Nang maglaon, sa kanyang pag-uwi, tinanong ni Yukari si Yamada tungkol kay Akane, umaasang makakuha ng anumang indikasyon tungkol sa kanilang koneksyon. Nakalimutan na raw niya ang pangalan at mukha ng dalaga, ngunit ang pangalan at hitsura ni Akane ay nabahiran na sa kanyang kamalayan mula noong unang beses niya itong makasalubong. Sinagot ni Yamada ang telepono at natutuwa siyang marinig ang boses nito, ngunit nag-aalala siya sa kalusugan nito. Nakipag-ugnayan si Roda kay Akane sa isa sa mga sesyon ng pagtuturo niya kay Yamada at ikinalulungkot niyang malaman ang tungkol sa kanyang masamang kalagayan. Natatakot si Roda kay Akane, na sinasabi na parang handa na siyang mamatay. Kasabay nito, naghihirap si Akane sa bahay, nanghihina at hindi makalunok ng tubig ng sapat. Napagtanto niyang wala pa siyang kinakain at nagpasya siyang lumabas at kumuha ng mga sangkap para sa isang hapunan. Siya naman ay halos hindi na makalakad at nauuwi sa pagbibisikleta. Sa kabutihang palad, si Yamada ay sumugod sa kanya, sinunggaban siya bago siya mahulog at binibigyan ng tulong at suporta. Nilapitan ni Taki si Yukari at tinanong kung ibinalik ni Yamada ang kanyang mga tawag na sinabi niyang hindi niya ginawa. Sinabi ni Yukari na dapat ay abala siya sa kanyang mga sesyon sa pagtuturo. Galit si Yukari na hindi nagpakita si Yamada. Naaalala niyang nakilala niya ito at nagustuhan siya pagkatapos niyang masaksihan ang paglalaro nito. Siya ay nag-aalala na si Yamada ay maaaring makahanap ng isang taong gusto niya sa huli. Dati, nilapitan ni Yukari si Yamada sa paaralan at hiniling na ituro sa kanya ang sikat na FPS game na JS. Lumipas ang mga oras, at nanatili si Yukari sa kanyang tabi habang ipinakita ni Yamada ang kanyang mga kakayahan sa kanya. Natuklasan ni Yukari na hindi interesado si Yamada na pumasok sa isang relasyon pagkatapos magtanong. Si Yamada, sa kabilang banda, ay nagsusumikap para alagaan si Akane. Binibigyan niya siya ng tubig at mga cold pack para matulungan ang kanyang temperatura. Nang marinig niya ang boses nito na humihingi ng kanyang health insurance card, halos hindi maimulat ni Akane ang kanyang mga mata. Sa kabila ng kanyang kahinaan, agad na inagaw ni Yamada ang card at dinala siya sa isang lokal na ospital habang karga-karga siya sa kanyang mga bisig. Umuwi si Yamada sa kanyang tahanan pagkatapos ng therapy. Nagising si Akane sa kalagitnaan ng gabi upang makitang natutulog si Yamada sa tabi ng kanyang kama. Daig sa emosyon si Akane at pakiramdam niya ay panaginip pa rin ang hitsura ni Yamada. Sa kabilang banda, malumanay na ipinaliwanag ni Yamada ang issue, na tinitiyak sa kanya na nandyan talaga siya para alagaan siya. Sa kabila ng kakayahang tumayo ng ilang sandali, dinaig siya ng matinding panghihina. Nawalan siya ng kontrol sa kanyang katawan dahil sa pagkahilo at pagsabog ng ulo. Inilarawan ni Yamada kung paano niya ito nailigtas matapos itong bumagsak sa mga rack ng bisikleta dahil sa lagnat. Umiiyak si Akane, nagpapasalamat kay Yamada sa pagligtas sa kanya. Hindi matitinag ni Akane ang sensasyon sa kanyang puso na sinadya siyang hinanap ni Yamada dahil mahal siya nito. May impresyon siya na hindi nagkataon lang ang kanilang pagkikita, ngunit sa halip ay isang determinadong hakbang sa ngalan ni Yamada na nandyan para sa kanya sa oras ng kanyang pangangailangan. Ang kanyang patuloy na pagsuporta sa kanyang karamdaman, pati na rin ang tunay na pag-aalala sa kanyang mga mata, lahat ay lumitaw upang patunayan ang kanyang kutob. Napabuntong hininga si Akane sa paghihirap ng maputol ang kanilang pag-uusap dahil sa matinding pulikat ng kanyang guya. Tumalon si Yamada sa kama, hinawakan ang kanyang binti, at marahang hinaplos ang apektadong rehiyon. Gayunpaman, sa kanyang pagtataka, ang kanyang paggamot ay gumagana at agad na pinapaginhawa ang kanyang cramp. Kinaumagahan, nag-ipon ng lakas si Akane para pasalamatan si Yamada sa buong magdamag na pag-aalaga sa kanya. Sa kabila ng kanyang kahihiyan na nagdulot sa kanya ng labis na kahirapan, hinikayat ni Yamada si Akane na magpatingin sa doktor sa loob ng 1 o 2 araw upang matiyak na ganap siyang gumaling. Habang papalayo si Yamada, nag-uumapo ang puso ni Akane sa pasasalamat at paghanga sa kanya. Si Momo ay naghahatid ng mga grocery sa flat ni Akane at tinulungan si Akane sa pag-aayos ng refrigerator.
Sinabi ni Akane na ang sakit ay nagpapahina sa kanya at wala na siyang lakas. Para pakalmayan ang sarili, kinakabahang nagtanong si Momo kung pumunta na ba siya sa ospital para magpagamot, at nalaman niyang dinala ni Yamada si Akane doon noong nakaraang gabi. Pinagtatawanan ni Momo si Akane sa pamamagitan ng pagtatanong kung nililigawan niya si Yamada, ngunit nilinaw ni Akane na, bagamat mahusay na tao si Yamada, magkaibigan lang sila. Si Momo naman ay parang hindi na kumbinsi. Ayaw din ni Akane na umibig muli kasunod ng breakup nila ni Takuma. Nag-text sa kanya si Yamada, nagtatanong tungkol sa kanyang kalusugan, at nagpasya si Akane na tumugon kapag siya ay ganap na gumaling. Nag-check-in si Akane para maglaro ng FOS dahil wala na siyang magandang gagawin. Nakarinig siya ng mga kwento tungkol sa isang bagong babae sa kanilang grupo at nag-iisip kung baka matunten niya siya sa lobby. Ang kanyang kalaro ay nakatayo sa tabi ng bagong kasamang babae. Sina Akane at Yukari ay sumali sa laro kasama si Eita para sa isang kamanghamanghang ekspedisyon sa Pangangaso ng Halimaw. Si Yukari ay mahiyain sa una, ngunit itinulak siya ni Akane na ipahayag ang kanyang sarili. Naglulunsad sila ng walang humpay na suntok at mabangis na pag-atake habang nakikipaglaban sila sa isang kakilakilabot na halimaw. Sa kanilang pagkamangha, tila lumalakas ang nilalang sa bawat hagod. Sa kabila ng kanilang pinakamahusay na pagsisikap, hindi nagawang madaig ni Akane at Yukari ang makapangyarihang hayop. Pinili ni Akane na humingi ng payo kay Yamada matapos mapagtantong kailangan nila ng tulong. Ibinunyag ni Yamada na ang nilalang na kanilang kinakalaban ay maaaring ang demonyong boss na dumarating sa simula ng bawat laro. Hinihimok niya silang magwelga sa mga tiyak na oras kung kailan magtatagumpay ang kanilang mga pagsisikap, at iwasan ang pag-atake sa labas ng gayong mga oras. Kasunod ng kapakipakinabang na payo, inamin ni Akane kay Yamada na ang kanyang tunay na dahilan para makipag-ugnayan ay para lamang marinig ang kanyang boses. Nang matapos ang pag-uusap sa telepono, ang puso ni Akane ay napuno ng magkahalong tuwa at kaba. Agad niyang tinawagan si Momo para mag-ayos ng meeting sa malapit na kafe. Samantala, inamin ni Yukari na pumasok siya sa laro para sa iba't ibang dahilan at ngayon ay walang ideya kung ano ang orihinal niyang nilalayon na makamit. Hinahangaan ni Yukari ang karakter ni Akane. Napagpasyahan niya na siya ay kaaya-aya at madaling kausap. Samantala, tinulungan ni Eita si Yukari na ayusin ang kanyang baluti. Tinanong niya siya kung nasiyahan ba siya sa guild habang nakaupo sa ilalim ng puno. Natutuwa si Yukari na lahat ay mabait at humihingi ng paumanhin sa kanyang kawalan ng sigasig sa laro. Sa halip, narito siya para sa mga dahilan maliban sa mga larong ito. Sinabi ni Yukari na sa tuwing nakikita niya si Yamada, nababalot siya ng pangamba, na pinipigilan siyang gawin ang unang hakbang. Kinabukasan, binisita ni Akane si Momo sa isang lokal na kafe. Nagpahayag siya ng isang bagay na hindi niya may parating sa telepono at humingi ng opinyon ni Momo kung bakit nakipaghiwalay sa kanya ang kanyang ex. Mukhang hindi nasisiyahan si Momo. Matagal na niyang hindi nakikita si Akane mula nang gumaling siya, samantalang si Momo ay nagpunta sa ilang mga group date. Inaasahan ni Momo ang ilang magaan na pag-uusap kaysa sa pinaniniwalaan niyang basura. Biglang hamarang at ikinairita sila ng dalawang lalaki mula sa dating grupo ni Momo. Si Eita, isang waiter sa isang kafe, ay tumulong sa kanila at pinaalis ang mga lalaking iyon. Humanga si Momo sa kanyang pagsisikap na iligtas sila mula sa mga hamak. Ipinaalam sa kanya ni Akane na si Eita ay nasa parehong guild ni Yamada, at sumagot si Momo na ang larong nilalaro niya ay mas kasiya siya kaysa sa group dating. Nilapitan ni Akane si Eita pagkatapos ng kanyang shift at sinabing gusto niyang makipag-chat sa kanya tungkol sa isang bagay. Naalala ni Akane ang pagkikita nila ni Ruri sa unang pagkakataon sa laro. Habang naglalakbay siya sa bayan, inalok ni Ruri na ayusin ang kanyang baluti sa isang diskwento ng baguhan. Dumating sila sa punto kung saan madaling makausap ni Akane si Eita. Si Momo ay tumayo para kay Akane at ipinaalam kay Eita na mahal ni Akane si Yamada. Ipinahayag ni Eita ang kanyang kagalakan na malaman ang tungkol kay Akane at naisinaalang-alang niya ang nakaraan at piniling ipagpatuloy ang kanyang buhay. Gayunpaman, nababahala si Akane na sa kanyang pagsisikap na mapabuti ang mga bagay, maaari siyang magdulot ng kalituhan. Nang magtanong si Eita tungkol sa taong mahal niya, nagulat siya nang malaman niyang ito ang pinakamalapit niyang kaibigan, si Yamada. Pagpapatuloy ni Eita sa pagsasabing matagal na niyang kilala si Yamada at isa siyang disenteng lalaki.
Idinagdag niya na kahit na siya ay masungit minsan, siya rin ay nagmamalasakit at may malaking puso. Ang pagiging direkta sa Yamada ay isang mas mahusay na pagpipilian. Inaasahan ni Eita at Momo na magtatapat kaagad si Akane. Kinuha ni Akane ang kanilang payo, salamat sa kanyang kaibigan, at nagmamadaling pumunta sa bahay ni Yamada. Umaasa si Momo na hindi madudurog ang puso ni Akane habang lumalayo siya. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanyang sarili kay Eita at nagtanong tungkol sa kanyang kapareha. Naglalakad si Akane papalapit sa bahay ni Yamada, tuwang-tuwa ngunit natatakot. Nang sa wakas ay nakarating na siya sa kanyang pintuan, tumagal siya ng 1 minuto upang tipunin ang kanyang sarili, narinig lamang niya ang pagsara ng pinto at nakita si Yamada na nakatayo doon. Ang kanyang katapangan ay humina sa kanyang kumpanya, at siya ay nawala ng salita. Pagkatapos ay ipinaalam ni Yamada sa kanila na siya ay aalis para sa cram school ngunit iminungkahi nilang mag-usap sila patungo sa lokal na istasyon ng metro. Nawala ng salita si Akane pagdating sa pagpapahayag ng kanyang saloobin kay Yamada. Muntik nang mabangga ni Akane ang isang sasakyan habang nawawala sa kanyang pag-iisip ngunit iniligtas siya ni Yamada. Ipinakita ni Yamada ang kanyang pagmamadali habang papalapit sila sa metro at ipinaalam sa kanya na siya na lang ang makikipag-ugnayan sa kanya pagkatapos ng klase. Nagsisimula ang ulan pagkatapos ng klase, at ibinahagi ni Yamada ang kanyang payong kay Yukari. Inabandona ni Yamada ang kanyang payong kasama si Yukari, ngunit hinabol siya nito at nawala ang kanyang salamin. Nagmamadaling bumalik si Yamada para tulungan siya sa mga salamin. Hindi sinasadyang isiniwalat ni Yukari ang kanyang nararamdaman para sa kanya at hiniling kay Yamada na samahan siya. Samantala, nag-text si Yamada kay Akane, na humihiling na i-reschedule ang pag-uusap para bukas. Dinalaw ni Yamada si Akane sa trabaho para humingi ng tawad. Nakita ni Akane na nanlumo si Yamada. Inamin ni Yamada na nahihirapan siyang intindihin ang damdamin ng ibang tao at hindi siya nababagay sa lipunan. Si Akane, sa kabilang banda, ay nagpapasaya sa kanya sa pamamagitan ng pagsasabing isa siya sa mga taong hindi gaanong nagsasalita ngunit laging handang tumulong sa mga nangangailangan. Sina Yamada at Yukari ay nagkikita sa tulay sa susunod na araw upang talakayin ang panukala kahapon. Inilabas ni Yukari ang lahat ng kanyang lakas hindi lamang para marinig ang reaksyon ni Yamada kundi para ipahayag din ang kanyang matagal nang pinipigilang damdamin para sa kanya. Ang kanyang pagmamahal para sa kanya ay lumago mula noong una nilang pagkikita noong unang taon. Inaalok ni Yukari ang kanyang puso ng walang pag-aalinlangan, walang takot na mawala si Yamada. Pinahahalagahan niya na binibigyan siya nito ng buong atensyon. Si Yamada, sa kabilang banda, ay nakikinig ng mabuti at hinahayaan siyang ipahayag ng buo ang kanyang sarili. Magiliw na sinagot ni Yamada pagkatapos niyang matapos na iginagalang ang kanyang damdamin at ang kanyang katapatan, na wala itong romantikong pagmamahal para sa kanya. Sa kabila ng pagtanggi, nagpapasalamat si Yukari sa pagkakataong maipahayag ang kanyang nararamdaman sa kanya. Nang may luha sa kanyang mga mata dahil sa pagtanggi, pinagmamasdan niya ang oil-based na pintura sa palad ni Yamada at itinanong kung ito ay pag-aari ng taong mahal niya. Sumagot si Yamada nang may pagsang-ayon. Sinabi ni Yukari na kilala niya ang babaeng gusto niya, at sa tingin niya ay isang mabuting tao si Akane. Sa kabila ng kanyang emosyon, tumugon si Yukari nang may empatiya, alam niyang nasa ibang lugar ang puso ni Yamada. Inimbitahan ni Mr. Takezo si Akane sa isang barbecue party sa isang marangyang hotel, at nagmamadali siyang makarating sa oras. Hinanap niya si Yamada ngunit hindi niya ito mahanap. Gustong-gusto ng lahat ang mga pagkain at salamat kay Takezo sa paghahanda ng mga napakasarap na pagkain para sa kanila. Pagdating ni Yamada, nakita niyang lasing na si Akane at gumagawa ng mga kakaibang aktibidad. Hinawakan ni Yamada ang kanyang kamay habang naglalakad pa uwi, at kapag nahulog siya sa kalye, agad niya itong tinulungan. Nang sa wakas ay dumating si Yamada sa kanyang lugar, huminga siya ng malalim at summons ng lakas ng loob upang ipahayag ang kanyang pagmamahal para sa kanya. Naluha ang mga mata ni Akane, at tumalon siya sa mga bisig ni Yamada, ibinalik ang kanyang pagmamahal. Hindi niya maiwasang mag-alala kung napakaganda ng lahat para maging totoo habang ipinapahayag nila ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. Tiyaking mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa higit pang mga video na tulad nito. Salamat sa panonood.